Magandang araw po mga kapatid at muli po mag-exercise tayo para sa ating isang araw, isang talata, isang paksa. At ang ating pong talata ngayon ay nagbuhat sa Lucas sa 6:31 na kung saan sinasabi ni Jesus na kung ano ang gusto ninyong gawin ng kapwa nyo sa inyo ay gayon ang inyong gawin sa kanila. Do unto others what you want them to do unto you. Yan. Yan yung ang salita ng ating Panginoong Jesus. Ngunit merong mga philosopher na tinatawag na Confucius. Si Confucius. Sabi niya, do not do unto others what you don't want to do unto you. Makikita natin dito na iba ang katwiran ng Diyos at ng tao. Ang tao, siya sabi ng tao, do not do unto others. Ang Panginoong Jesucristo, ang sinasabi, do unto others kung ano ang gusto mong gawin sa iyo. Isang negative form, isang positive form. Ang negative form, do not do. Ang positive form niyan, galing sa ating Panginoong Jesus, do unto others what you want them to do unto you. Nakikita po natin pag tao nagsabi, negative ang dating. Pag Diyos ang nagsabi, positibo at may pag-ibig. Ano ang ibig sabihin ng talata? Ang ibig sabihin ng talata simple lang. Pagka sinabi ng tao, do not do unto others what you don't want to do unto you, negative. Para bang, hindi parang, ang sinasabi nila wag mo ko pakilaman. Hindi kita papakilaman. Hindi kita papakilaman, wag mo akong pakilaman. Huwag tayo magpakilamanan, mabuhay ka ng sarili mo, mabubuhay ako ng sarili ko, maligaya ako sa sarili ko, maligaya ka sa sarili mo. Hanggat di mo ako sinasaktan, di mo ako sasaktan, wala tayong pakilamanan, buhay tayo parehas, maligaya tayo. Yun ang tao. Negative form. Di ba? Mabuhay ka, mabubuhay ako, wala tayong pakilamanan. Let's go separate ways. So, hindi yun ang tinuturo ng Diyos. Negative na negative di ba? Para kang wala kang pakikisama. Yun na, wala kang pakikipagkapwa-tao. Do not do unto others what you don't want to do unto you. Kung titingnan natin, parang tama Pero, pakinggan nyo ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Hindi naman kontra o laban, kundi pagpe-perfecto nung talata. Do unto others what you want them to do unto you. Gawin mo ang gusto mong gawin ng ibang tao sa kanila. Pagka ginawa mo yan, ibabalik mo sa iyo. Pag gumawa ka ng pag-ibig sa kapwa mo, pag-ibig din ang babalik sa iyo. Pag gumawa ka ng masama sa kapwa mo, siyempre, din masama ang babalik sa iyo. Pero merong reaction. Ikaw at siya. Merong interaction, merong activity. Do love, do what you want them to do unto you. Gawin mo ang gusto nilang gawin, gusto mong gawin nila para sa iyo, balik sa iyo. Hindi naman sila sabing umaasa ka ng kapalit. Ang ibig lang sabihin ng ating Panginoong Jesucristo, yung positibong pananaw sa buhay. Pagka hindi ka nakialam sa iyong kapwa, ang sabi niya, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, maging kaaway man yan o hindi. Merong interaction, merong mangyayari na dapat mangyari. Meron ka dapat ugnayan sa kapwa mo tao dahil hindi mo pwedeng ibigin ng Diyos na hindi mo nakikita. Kung yung kapwa mo na nakikita mo, hindi mo kayang ibigin. Kaya sabi niya, gawin mo sa kapwa mo ang gusto mong gawin nila sa iyo. Kaya ibigin mo sila at iibigin ka nilang pabalik. Gawan mo sila ng mabuti at gagawan ka nila ng mabuti pabalik. Gumawa ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. Magtanim ka ng pagmamahal, aani ka ng pagmamahal. Gumawa. Ang pananampalatayang walang gawa, patay o baog, walang kwenta. Ang nabubuhay ng sarili, walang kwenta. Walang pakialam sa kapwa niya, walang kwenta. Bakit? Dahil hindi niya pwedeng sabihin na mahal niya ang Diyos kung hindi siya nakikialam. O hindi siya umiibig, ibig sabihin. Hindi siya umiibig sa kanyang kapwa na nakikita niya. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ang pag-ibig. Kaya siya sabi niya, gawin mo ang gusto mong gawin ng kapwa mo sa iyo. Show first. Lead by example.
Show it first. Pagka sinabi mong ikaw Kristiyano, show it. Show it. Dapat makita sa iyo ang pruweba na ikaw ay Kristiyano. Kaya ang sabi niya, gawin mo sa kapwa mo ang ibig mong gawin nila sa iyo. Ibig mong maligtas ka, share mo ang pangangaral ng ating Panginoong Kristo. Share mo. Kailangan makita sa iyo. Show it. Ikaw ang dapat na living Bible, buhay na Biblia, buhay na patotoo, hindi patay na Biblia at hindi patay na totoo, na patotoo. Kailangan buhay, may paggawa. Do unto others, hindi do not do. Pag sinabing do not do, pwede kayong mabuhay na walang pakialabanan. Pero ang tinuturo ng banal na kasulatan, tinuturo ng ating Panginoong Kristo, mahalin mo ang kapwa mo na gaya ng iyong sarili. Do unto others what you want them to do unto you. Pero don't expect too much. Meron kasing mga level yan Kaya siya sabing don't expect too much. Kung ikaw ang nakakaangat at ikaw ang laging, sabi natin, laging nakakaangat or tumutulong, wag kang hahangad ng tutulungan ka rin nila doon sa level mo. Dahil kaya mo nga sila natulungan dahil mas malakas ka kaysa sa nila. Dapat mong pagpasalamat yun. Nakita niyo yung point doon? Kung ikaw ay nakakatulong sa kapwa mo, dapat mo ipagpasalamat yun dahil ikaw ay mas malakas sa kanila. Kung ikaw ay hindi nagagalit, mas malakas ka sa kanila. Kung ikaw ay panasimba, mas malakas ka sa kanila. Pero mas sumasamba ka sila, hindi. Yun yung positibong pananaw ng ating Panginoon sa Kristo na gusto niyang maging positibo rin ang pananaw mo. Ganun lang yun. Kaya do unto others. Gawin mo ang gusto mong gawin para sa ibang tao, para naman din sa iyong sarili. Sabi nga, ang mabuhay ay mabubuhay kay Kristo. Ang mamatay ay mamamatay kay Kristo. Mabuhay man tayo o mamatay, kay Kristo tayo. Pagpalain tayo ng Panginoon, do unto others. Huwag tayong walang pakialam sa ibang tao. Do unto others, kung ano mabuti, gawin mo sapagkat ito ang mabuti. At ito ang kalooban ng Diyos. Ito po ang inyong pastor. God bless.